sa ating programang Boses ni Magdalena. Pakinggan po muna natin ang mixing istorya na ibabahagi ko sa inyo. Si Bala, kasalukuyang nagtatrabaho bilang driver. Dahil panganay sa 5 magkakapatid, nagdesisyon si Bala huminto na sa pag-aaral pagkatapos ng high school dahil sa kakulangan ng pinansyal. Kung ano-anong klase ng trabaho ang ina-applyan niya sa loob ng 3 taon hanggang sa matanggap siya bilang pahinante sa isang cargo company. Pagkatapos ng 2 taon ay siya na ang inatasang pumalit sa pagmamaneho ng truck na binabiyahe nila nang magretiro ang kasamahan niyang driver. Simula noon, lalong napamahal kay Bal ang trabaho. Ang mag-asawang Andy at Karen Montalba ang mga amo ni Bal. Pero si Ma'am Karen talaga ang direktang nagmamanage ng kumpanya. Sa edad niyang 32, dalaga pa akong tingnan ang among babae ni Bal dahil magaling itong mag-ayos ng sarili. Napakaganda, maputi, at makinis talaga. May tangkad ito na 5'7" at hawig niya si Christine Hermosa. Hindi maiwasan sa trabaho ang pag-usapan nila si Karen. Hindi lang kasi si Bal ang may lihim na pagkatakam sa kanyang amo. Ganon din ang kanyang mga katrabaho. Bukod kasi sa pagiging mabait nito ay cowboy na cowboy pa. Kapag kausap nila si Karen ay tila ba ka-level lamang nila ito. Walang amo o empleyado kumbaga. May mga sitwasyon nga na nakikipagbiruan pa sa kanila ito. Pero syempre, may limitasyon. Kapag trabaho, trabaho. Ano pa ang silbi ng pagiging amo ni Ma'am Karen kung hindi niya yon papairalin? Christmas party noon. Bumabaha ng pagkain at inumin. Magdamagan ang kantahan sa videoke at sayawan sa loob ng compound ng kumpanya. Bagamat umaapaw ang tagaya ng alak sa mga empleyadong lalaki at ilan sa mga babae, alam ni Bal ang kanyang limitasyon. Kaya tahimik na lumayo muna ito sa ingay at sigawan at lumabas ng gate para magpahangin. Nagsindi siya ng yosi at sumandal sa pader para mag-relax. Oh, bakit ka lumabas? Not enjoying the party? Biglang napalingon si Bal nang marinig ang isang boses. Ma'am Karen, kayo po pala? Hindi naman po. Kailangan ko lang po magpahangin para mabilis matunaw yung alak sa tiyan. Ang sabi ni Bala. Tama ka riyan. Kaya nga nandito ako eh. Naunahan mo lang ako. Sabay tawa ni Karen ng malakas. Kahit may distansya si Bal kay Karen, alam niyang nakarami na rin ang babae ng nainom na alak. Pero hindi naman masama ang dating kay Bala. Mas hot pang ang tingnan ngayon si Karen dahil sa pinaghalong amoy ng pawis, pabango at alak. Bukod pa sa pagsuot nito ng red tank top at leggings na lalong nagpadagdag sa kamandag ni Karen sa mga lalaki. Anong oras po kayo susundin ni Sir Andy? Tanong ni Bala. Hindi ko nga alam eh. Tinext ko na siya kung anong oras siya dadaan dito. Yung personal driver ko naman. Ayun, nalunod na sa alak. Lasing na at tulog na rin sa opisina. Tinext ko na si Sir Andy mo para sunduin ako. Pero hindi pa sumasagot. I'll give him 30 minutes to reply. Sige Bal ha, I'll be right back. Itinuloy lang ni Bal ang pagyoyosi habang nagkakasiyahan pa rin sa loob ng compound. Ilang minuto pa at lumabas uli si Karen dala na ang bag. Can you drive? Tanong nito. Ma'am, kaya mo bang magmaneho? Kung okay ka pa, ihatid mo na ako pa uwi. Mukhang busy na rin si Sir Andy mo ron sa mga bisita niya. Kunin mo na yung susi at paandarin mo na yung kotse. Lumakas ang kabog ng puso ni Bal sa narinig.
Dahil bukod pa sa makakapagmaneho siya ng SUV sa unang pagkakataon, maihahatid rin niya ang kanyang amo. Kaya naman agad na kinuha niya ang susi kay Karen. Maya-maya pa at masayang nagkwentuhan ng dalawa habang nasa biyahe sila. So, anong kwento mo, Bal? Ma'am? Alam kong 5 taon ka lang nagsisilbi sa akin bilang delivery truck driver. That you are a high school graduate. Beyond that, wala na. So, ano pa ba dapat ang malaman ko sa'yo? Tanong ni Karen. Panganay po ako sa 5 magkakapatid, ma'am. Ako ang nagpapaaral sa kanilang lahat. 3 ang nasa high school. Yung 2 sa elementary. Patay na po ang tatay ko. Habang kasambahay naman po yung nanay ko. How about your girlfriend? Kumusta na ang love life? Sabay ngiti ni Karen. Matagal na po kami nag-break. Bago pa po ako nakapasok dito ay hininto na namin yung relasyon. Dahil mas importante sa akin ang matulungan ko ang pamilya ko. Ang huli kong balita sa kanya, nag-asawa na po siya eh. I see. Na-appreciate ko na sinabi mo sa akin ng mga yan, Bal. Mabait at mahusay kang empleyado. Magpakasipag ka lang at maging mabait sa mga kasamahan mo. Sigurado kong may mararating ka. Salamat po, ma'am. Kayo po, meron din po bang dapat akong malaman sa inyo? Tanong ni Bal. Me? Aside from being the owner at manager ng malaking delivery company, with a loving husband and 2 kids, ewan ko kung ano pa ba ang dapat kong idagdag. Sabay bunghali tuloy ng tawa ni Karen na tila nadala na ng alak. Nagkaroon po ba kayo ng ibang boyfriend bago ninyo nakilala si Sir? Tanong ni Bala. Saglit na natahimik si Karen at napatingin sa labas ng bintana. Si Sir mo lang ang naging boyfriend ko bago kami nagpakasal. At first, arrangement marriage ang nangyari. Pero nung tumagal, napamahal na rin sa akin ang asawa ko. At yun ang nais kong mangyari hanggang ngayon, na maging matatag ang pagsasama namin hanggang sa huli. Marami pang pinagkwentuhan ng dalawa hanggang sa makarating na sila sa subdivision. Pagdating sa bahay ay hindi muna sila agad bumaba ng sasakyan. Thank you for bringing me home, Bal. Ang wika ni Karen. Walang anuman po yun, ma'am. Ngumiti si Karen sa sagot ni Bala. At agad na niyakap ng panayad at sabay hinalikan sa pisngi ang binata. Nagkatitigan pa ang dalawa habang nasa loob ng SUV. Ang malamig na hangin galing sa aircon ng kotse ang lalong nagdadala sa kanilang sitwasyon. Ang naaalala lang ni Bal ay nang mapadpad ang tingin niya sa hinaharap ni Karen ay ilang saglit pa. Ay nakita na lang ni Bal ang sarili na halos dumikit na ang mukha sa magandang amo. At yakap-yakap niya ito sa bewang. Maganda ba ako, Bal? Gusto mo ba ako? Tanong ni Karen. Maganda ka, ma'am. Hindi po ninyo alam to pero lihim po kitang inaasam noon pa. Talaga? Ganon din ang pakiramdam ko sa iyo, Bal. Hindi ako pili ang babae. Pero nung una kitang makita na nagtatrabaho bilang pahinanti pa noon, hindi ko alam kung bakit. Uhaw na uhaw ako sa'yo. Lalo na kapag nakikita kita noon na nagbubuhat ng mga kahong mabibigat. At litaw ang muskulado mong katawan sa ilalim ng t-shirt mo. Alam mo, ayoko sanang magtaksil sa husband ko. But I really want you. Hindi naman sigurong masama kung isang beses lang, di ba? Okay lang ba sa'yo, baby? Lihim namang natuwa ang binata sa sinabi ni Karen, pero hindi niya ito pinahalata agad. Ang totoo, kanina pa siya nagtitiis. Okay lang po sa akin, ma'am. Ani ni Bal, nakma namang aalisin na ni Bal ang suot. Oh, huwag dito sa kotse. Halika. Pasok ka muna sa bahay. Pero ma'am,
Baka po dumating na si Sir eh. Don't worry. Hindi siya umuwi ng bahay ng ganitong oras. I know him. Tahimik na dinala ni Karen si Bal sa loob ng bahay. Dinala niya ito sa kwarto kung saan pinapatulog nilang mag-asawa ang dumarating ng mga bisita. Ma'am, paano po yung mga kasambahay ninyo? Tulog na sila ng ganitong oras. Huwag kang mag-alala. Kung nag-aalala ka kung makikita nila tayo, akong bahala doon. Dalian na natin, okay? Sa loob ng silid, agad tumabi si Karen kay Bala para ibaba ang pantalon ng binata. Habang nakaupo sila sa higaan, namangha naman si Karen sa nabungaran. Ang tagal kong hinintay ang pagkakataong tubal. Malambing na sambit ng amo. Sa puntong yun, halos masira na ang matibay na kama sa panggigigil ng dalawa sa isa't isa. Tila mawala-wala sa katinuan si Karen ng mga oras na yun. Hindi siya mapakali. Hindi niya alam kung ano ang gagawin. Niyakap niya ng husto si Bala. Tila ayaw na niyang pakawalan ang matipuno niyang driver. Ilang oras pa ang lumipas, tuluyan ang napadpad ang dalawa sa rurok. Tahimik lamang sila habang nakahiga sa kama. Hanggang sa mapatingin ang lalaki sa wall clock ng bahay. 3 a.m. na pala. Salamat po ma'am sa oras ninyo. Aalis na po ako. Ang wika ni Bala. Nangakmang tatayunan si Bal para mag-ayos ng sarili, ay bigla siyang hinawakan uli ni Karen sa kamay para hilahin ito pabalik sa kutsyon. Wait, huwag ka munang umalis. Kung pwede sana, umulit pa tayo eh. Akala ko, ayaw po ninyong sumobra tayo dahil mahal niyo pa rin po si Sir. Tanong ni Bal. Mahal ko nga ang asawa ko. Pero malakas talaga yung dating mo sa akin, Bali. I can't help it. Hindi na nagpatumpik-tumpik si Bal at agad na muling nilusong ang magandang amo. Hindi na niya ito palalampasin na sulitin ang pagkakataong to. Kahit na magbago pa ang isip ni Karen, ay hindi siya magpapaawat. Lumipas muli ang mga oras. Ay tuluyan ng nakontento ang dalawa sa isa't isa. Salamat Bal ha, you made my night. Salamat din po ma'am, nag-enjoy din ako eh. Dito ka na matulog baby, malapit ang mag-umaga eh. Ako nang bahalang magpaliwanag sa hobby ko. Hindi niyo po ba ako sasamahan sa pagtulog? Ang biro ni Bala. Wag mo nga akong subukan. Sa totoo lang, gusto ko rin. Pero baka magising na yung mga kasambahay ko eh. Ayokong may skandalo tayo. At saka kahit pwede, parang hindi ko rin kaya no. Nabigla talaga ako sa'yo. Ang salbahe mo. Sabay kurot sa tagiliran ng binata. Ilang minuto pa ay binigyan ni Karen si Bal ng pinaglumaang damit at short ng kanyang asawa para presko siyang makatulog. Napaigtad na lang si Bal kinabukasan nang ginising siya ng kasambahay para kumain ng almusal sa kusina. Nang mapadaan siya sa dining area, ay naabutan niya ang mag-asawa na kumakain na rin ng almusal. Han, this is Bal, driver natin sa cargo company. Ang wika ni Karen. Oh, Bal, salamat pala sa paghatid mo sa misis ko ah. Hindi ko siya kaagad nasundo eh. The visitors in my company overwhelmed me, kaya hindi na ako nakapag-reply agad. Kung hindi mo siya inihatid, baka may nangyari ng masama sa kanya. Lalo na't lasing yung personal driver namin that time. For that, thank you talaga. Salamat talaga Bala. Sabi ni Andy habang nakikipag-shake hands kay Bala. Ako sir, wala po yun. Trabaho lang po yun eh. Nahihiyang sagot naman ng binata. At dahil sa ginawa mo, pumayag na ako sa hiling ng mom mo na gawin kanyang personal driver niya. Of course, okay lang sa akin yun. Just take care of my wife, okay?
sabay kindat ni Andy. Simula noon, ay naging kapartner na ni Karen si Bala sa kama. Kung kailan may pagkakataon ay sinasamantala nila. Tulad ng pangako noon ni Karen, ay inalagaan din niya ang binata ng gusto. Ngunit, hanggang kailan nga ba nila maitatago ang kanilang relasyon? Sila lamang ang makakasagot noon. Hanggang dito na lang po muna ang ating maiksing istorya.